Pinabulaanan ng Malacanang ang ilang kumakalat na fake news hinggil kay First Lady Liza Marcos. Samantala sa usapin sa ICC, nilinaw ng Malacanang na wala pang Pilipino o plano ang Pilipinas na muling sumapi sa naturang organisasyon. May balitang pambansa si Harley Valbuena ng PTV. Sinabi na mismo ng palasyo na lumala ang fake news mula nang magkalamat ang relasyon ng Administrasyong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Kaya inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Presidential Communications Office na labanan ang fake news. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mismong ang Pangulo ang nakakapansin ng mga fake news at maging siya ay apektado nito. Nilinaw din ng Malacanang na fake news ang sinasabing nagalit umano si First Lady Liza Araneta Marcos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi niya inappoint noon si Pangulong Marcos bilang Agriculture Secretary. Tinawag ding katawa-tawa ni Yusek Castro ang mga nagsasabing edited ang ilang litratong ipinost ng unang ginang sa social media. Hindi ito bago. Simula nang hindi naging maayos ang pagtingin ni VP Sara sa pamilya Marcos, nag-start na po ang fake news. Kinwestiyon din ng Malacanang ang intensyon ni Attorney Harry Roque sa panawagan na People Power Revolution. Peaceful gathering. For what? For what? Anong purpose? When they can discuss this over YouTube channel nila, over social media accounts nila, and for what is that gathering? If they really for peace, why are they asking for the resignation of PBBM? Nilinaw din ng palasyo na wala pang planong bumalik ang Pilipinas sa International Criminal Court. Wala pa raw commitment ang Administrasyong Marcos sa ICC. Kaugnay naman ng freeze order sa mga ari-arian ni Pangulong Duterte. Yung hindi po natin nakausap ang Pangulo, tinanong po natin yan ng personal at siya'y ngumiti lamang at sasabihin ko daw dapat na wala pa talaga na pag-uusapan patungkol doon. When it comes to the alleged incoming freeze order to be issued by the ICC, there is no commitment on our part, on the part of the administration, if we will comply with any order issued by the ICC, considering that the ICC as of the moment has no jurisdiction over the Philippines. Kinumpirma rin ng palasyo na aprobado na ng Pangulo ang pagsisimula ng negosasyon para sa pagkakaroon ng Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at France. Sinabi pa ng palasyo na bukod sa France ay may iba pang bansa na posible ring magkaroon ng BFA sa Pilipinas. Naaprubahan na po yan na makikipag-negotiate po para po magkaroon po ng agreement ang dalawang bansa po. Hindi lamang po France, may mga iba pa pong bansa na maaaring sumunod po dito. At yan po naman ay inaprubahan na po ng Pangulo. Mula PTV, Harley Valbuena para sa Balitang Pambansa.